Napaka-memorable daw talaga ng nangyari sa araw ng kasal ni na Chris Jeric at Elizabeth Manto nitong buwan ng Hunyo. Iniwanan kami. Tapos na kasi ang seremonya, pero sila nasa simbahan pa at lahat pala ng bisita nila nasa reception na. Nilayasan kami lahat. Hanggang sa dumating na yung nag-aayos ng simbahan, iimis na. Ang sabi sa amin ng simbahan, "Oh, tapos na yung oras niyo, ba't nandito pa kayo?" Sabi, oo nga, sabi ko, hayaan mo na, okay lang yun. Sa akin basta kami naikasal, naging memorable to sa atin. Tayo naiwan sa Naiwan tayo sa kasal. Ang original daw nilang plano, magmotor papuntang reception na bago raw last minute dahil isang kaanak ang nagsabing sila na ang maghahatid sa dalawa. Yun nga lang, nalimutan sila. Inabot ng kalahating oras bago nabalikan ng kaanak ang bagong kasal. Honest mistake, kaya okay lang daw kina Chris at Elizabeth. Ayon naman sa isang wedding consultant na si Camille Fornella, mas mainam talagang merong wedding planners o coordinators para maging maayos ang wedding day. Pero dahil nga hindi naman lahat afford ito, payo niya sa mga planong magpakasal, kumuha na lamang ng tinatawag na OTD o on-the-day coordinators. Sa halagang 7,000 piso, may 3 runners ka na para sa bride at groom, sa simbahan at sa reception. Importante dyan is maiwasan natin magkaroon ng wedding regrets kasi parang for the rest of your life, maaalala mo yun. May dagdag payo rin siya sa mga nais talagang makatipid sa gastos. Matuto tayong mag-set ng boundaries. Hindi tayo pwedeng mag-please ng kamag-anak, ng kapitbahay. Tapos, as much as possible, mag-stick tayo dun sa budget na meron tayo para hindi naman din tayo mag-start ng ating marriage life na meron tayong mga bayarin. Kaya sa mga nagpaplano ng kasal, ito naman ang payo ni na Chris at Elizabeth. Yung sa amin, medyo gipit kami sa 3 months before wedding. So medyo gipit na gipit. Mas maganda, mas advance pa kayo. Kasi mas maganda, planado. Mga 2 days before yung wedding, i-arrange nyo na yung dapat yung i-arrange. Yung halimbawa, tulad yung amin, DIY lang. I-prepare nyo na, advise nyo na yung mga dapat i-advise. Sa kabila ng pangyayari, ang masayang alaalang ito, babaunin daw nilang dalawa hanggang pagtanda. Ang mahalaga sa kasal ay ang kasiguraduhan na meron kang kasangga sa bawat hirap man o ginhawa. Mobile Journal, Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.